Hello guys! Hello para to sa lahat ng Gemini. Gemini, alamin natin ang money, career, financial reading mo. This is for the month of April and May, or pwedeng makaresonate ka sa buong taon ng 2025. So, tingnan natin Gemini kung anong messages, vibration, gabay energy para sa inyo. Wow! Gemini, first card mo dito. Oh wow, 3. First card mo dito is Dream Big. Okay. So, dito sinasabi ng baraha Gemini na let go of small thoughts about yourself. See yourself succeeding. So, sinasabi ng baraha Gemini dito na kung halimbawa na masyado kang nabibigatan sa mga dinadala mo sa ngayon na obligations na parang feeling mo hopeless, helpless ka, sinasabi ng baraha sa'yo dito na dream higher, 'di ba? Soar higher, 'di ba? Dream big. Wag na wag mong sasayangin yung pagkakataon na meron ka sa ngayon, like kung bata ka pa, nasa below 30 ka ba, below 20, nako, wag mong sasayangin yung katawan mo, yung physical health mo, kasi malaki yung ambag ng physical health sa success ng tao, okay? So sinasabi dito na let go mo daw yung mga negative thoughts, mga negative self-talk mo sa buhay mo, sa sarili mo na, ay, hindi ko yan kaya, ganyan. No. Subukan mo ang sarili mo, okay? I-dare mo yung sarili mo kung hanggang saan kaya mo, okay? Next card natin is Rest. Rest is para to doon sa mga Gemini na siguro malapit na silang mag-retire, malapit nang matapos yung contract nila. This one sinasabi na you've been working so hard, so take a nap and get some rest. So, wag puro daw trabaho kasi yung hinahanap natin dito is hinahanap nating message dito is money, okay? Trabaho, money, career. So, dito sinasabi, masyado kang masipag, kailangan mo daw magpahinga, okay? And music, pwede mong magamit ang music, pakikinig ng music, pagsusulat ng music, ng lyrics ng music para ma-replenish yung energy mo, or para, di ba, makapag-manifest tayo ng mas mabilis, okay? Like, di ba, pag naglilinis tayo ng bahay, pag nagpatugtog ka ng music, parang ang bilis lang ng paglilinis, tsaka parang hindi nakakapagod, parang ganun lang. Napakaganda or napaka-importante ng music sa lahat. Pero kung hindi ka naman mahilig sa music, pwedeng depende sa'yo kung paano ka makakapag-relax. Pwedeng spend time sa nature, sa pet, pag-garden, pag-hike, diba? Pag-walking. So, depende yun sa'yo. 7 of Wheels, and then 7 of Swords. 77. Nako. Dito, Gemini, mag-iingat ka, Gemini, sa usaping pera. Bakit? Expectation to kasi yung 7 of Wheels is all about harvest. So, kung masyado tayong naghihintay tayo, like ng salary increase, higher position, pera, lump sum, inheritance, payouts, payments, bonuses, o kung ano man tong pera, loan, ingat-ingat ka kasi pwedeng manakawan ka. 'Di ba? Yung perang hinihintay mo, like for example, may pera kang, malaking pera itong hinihintay mo. Wag mong ipagkikwento to sa ibang tao, lalo na sa social media. Wag mong ipagpo-post na this month, makakatanggap na payouts na ako, ganyan, no. It's a big no-no, dahil may tao dito, 7 of Swords, is your energy din yan, pero sinasabi na pwedeng binabantayan ka niya. So, yung belongings mo, personal belongings, ay kailangan mong pag-ingatan. And 77 din, sinasabi ng baraha, huwag tayo masyadong mag-expect. Kasi yung expectation, yung sobra-sobrang expectation, ay pwedeng, yan yung maging cause ng depression, anxiety, yung pagiging hopeless, parang ganon. So, go with the flow lang tayo. And then yun, dream big, pero yun nga, huwag tayo masyadong mag-expect ng sobra-sobra. Okay? Medyo yung dalawang to, at saka dream big is masyadong contradicting siya. Okay, so dito naman, sinasabi sa'yo dito, Gemini, na isang balita,
like job offer, pwedeng yung offer na to is posibleng from someone na binackstab ka, parang ganon. So, ingat-ingat ka. Like, for example, yung dati mong katrabaho, nag-apply kayo pareho sa isang posisyon, and then binackstab ka, parang gano'n. So, ingat-ingat ka sa mga ino-offer nila na possibilities ngayon or opportunities. Okay, next card natin is Ace of Wands. Ace of Wands, sinasabi ng baraha sa'yo dito, Gemini, na ihanda mo ang sarili mo dahil may paparating na isang opportunities or possibilities talaga siya na pwedeng makatulong sa'yo para mabalanse yung financial mo. So, yung opportunity na to ay siya yung pwedeng maging sagot sa mga financial stress mo or sa financial burdens mo or kung ano man yan na financial na pinagdadaanan mo. 5 of Wands, yun, mag-iingat tayo kasi pwede tayong makatagpo ng tao na pwedeng manloko sa atin or pwedeng makipag-compete sa atin. So, nakikita ko sa'yo dito, masyadong siguro ano ka, isa ka sa mga magagaling sa business or sa trabaho or negosyo. Kasi parang isa kang threat sa kanila. Parang lahat ng tao dito nakapaligid sa'yo, gusto nilang kompetensyahin ka. Lahat ng tao parang gusto nilang kalabanin ka. Kasi parang gusto nilang alisin ka sa picture. Sagabal ka, parang ganon. Siguro magaling ka sa trabaho, kaya ganon. Okay. So, doon naman sa mga Gemini na siguro magbubukas ka ng bagong business, mag-a-apply ka ng bagong position sa trabaho, or first time mong mag-a-apply ng trabaho, sinasabi ng baraha na maihanda mo ang sarili mo kasi sobrang competitive ng panahon sa ngayon. Napaka-competitive. Bakit? Kasi ang daming unemployed, tapos ang dami pang newly graduate, tapos ang dami pang or walang trabaho, parang ganon. So, King of Wands and Magician, sinasabi ng baraha sa'yo dito na dream big, pero if ever may mga possibilities dyan, like isa kang teacher, engineer, tapos walang trabaho na para sa inyong profesyon, sinasabi ng baraha kung ano yung meron sa ngayon, yun yung munang bigyan mo ng focus. Okay? Doon sa mga hopeless and helpless na Gemini, sinasabi ng baraha sa'yo na isang unexpected na job offer, job opening, ang posibleng darating sa'yo. Pero, yun nga, ihanda mo ang sarili mo kasi ang dami-daming competition dito. Okay? So, sinasabi ng baraha sa'yo dito na may mga Gemini sa inyo na pagod na kayo sa paghihintay sa kung kailan na yung contract signing, kung kailan na yung visa, or kung kailan na darating yung mga papeles, parang ganon. So, comment down below if you resonated dito, okay? Thank you guys for watching. Bye!